Gusto mo bang malambot at fluffy na pandesal? Tara, ituturo ko sa iyo kung paano naman ito lutuin at kung paano to i-bake. Classic soft and fluffy pandesal pala ang tawag dito sa aking i-bake at ituturo ko sa inyo. Welcome to my daily vlogs. Sa isang bowl ay naglagay ako ng 1 cup warm of milk, 1/4 cup of melted butter, 1 egg, and 2 teaspoon of yeast. And halu-haluin natin ito hanggang sa ma-mix ang ingredients. Natin ma-mix ang wet ingredients, ilalagay na natin ang 3 cups and 1/4 cups of flour. Una is kalahati muna ilalagay and then haluin. Then after, ilagay ulit yung natitira nating harina. At ayan, ilinagay ko na yung natitirang harina natin or flour. Hindi ko na pala napakita dyan, naglagay pa po ako ng 1/4 cup of sugar and 1 teaspoon of salt. And then ihahalo natin to, gamitan natin ng spatula. Asa sa inyo naman yan kung gusto nyo mag-gloves or hindi. Basta, ang sabi ko nga, kailangan malinis yung ating mga kamay. After that, ilalagay natin dyan sa lapag para imasa natin ng maayos. Lagyan natin ng harina para hindi magdikit sa ating mga kamay. Imasa natin to ng manually. Napakadali lang naman. At kung talagang gusto mong mag-bake, ay mag-i-enjoy ka naman talaga. So, ganyan lang yung ginagawa ko hanggang sa ma-reach ko yung tamang timpla or hanggang sa maging elastic ang ating dough na napakalambot talaga. So, ganyan lang yung ginagawa ko guys. Masa lang ng masa, mga 20 minutes or 15 minutes. Basta makita nyo na okay na yung dough. So, ayan, i-round na natin at ilalagay natin yan sa isang bowl. Lagyan natin ng oil para hindi dumikit ang ating dough. And then after, takpan natin ng plastic wrap and ililib natin yan ng 1 hour para mag-raise ang ating dough. Kung nakikita nyo, nagdoble na yung ating dough. So, ganyan lang yung gagawin naman natin. Ayan, para mawala yung gas. So, tapos ilalagay natin ulit sa lapag at ganyan na lang. Hindi na natin siya imamasa. Lagyan natin ng konting harina para hindi ulit dumikit sa ating kamay. And then, after that, ihati-hatiin natin equally kung ilan bang gusto mong gawin. Kung gusto mong malaki or maliit. Ganito lang yung paggawa niyan, guys. I-roll mo yan. And then, so, ikaw na lang ang maghugis-hugis at ilalagay mo doon sa breadcrumb. Continuous lang yung gagawin mong ganyan hanggang sa maubos ang iyong ginawang dough na magiging pandesal. O diba? Madali lang naman yan. Kapag gusto mo, may paraan. Kapag ayaw mo, maraming dahilan. So, ayan ang ginawa ko dahil wala na akong bread talaga. Ayaw ko mag-uto sa chopper namin. Kaya gumawa na lang talaga ako ng sarili kong timpla ng pandesal. So, ayan. Natapos na, lalagyan ko na yan ng breadcrumb, ilalagay ko na sa tray. So, yung tray ko pala medyo maliit. So, nagsisi ako, dapat pala yung malaki-laki yung dapat kong ginamit. So, pero okay lang naman. So, tamang-tama lang naman yung laki ng aking mga pandesal. So, next time, so laki-lakihan ko na para medyo maka-grow pa maka-raise pa ng yung ating pandesal. So, iyan, ilinib ko ulit ng 20 minutes yung ating dough na pandesal, tinakpan ko. So, para mag-double raise ulit siya. So, ayan na, ilalagay na natin sa oven. Ayan, ibini ko yan sa 350 Celsius. And then, 20 minutes kong binik yan. So, ito na yung ating pandesal. O, diba, napakadali lang, napaka-easy gawin. Kaya, ano pang inaantay nyo? Gayahin nyo na ang aking recipe. Ilalagay ko na lang dyan sa comment section ng ating recipe. Thank you for watching. See you next vlog.